Mga isyong napapanahon. Mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Sa ating nakaraang episode natunghayan natin ang danas ng mga katutubong lumad na napilitang lisanin ang kanilang lupang ninuno at naging bahagi ng Buckwheat School. Ngayong araw, makakasama naman natin ang isa sa mga tagapagsulong ng karapatan ng mga mag-aaral. Makakapanayan po natin, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang tanghali po, Congresswoman Castro. Welcome po sa ating programa. Magandang tanghali at sa inyong mga taga-subaybay sa inyong programa. Kamusta po kayo ngayong panahon, Congresswoman Castro? Medyo hectic na ngayong mga panahon na ito dahil budget season. Tuloy-tuloy, araw-araw na yung mga budget briefing. Kasabay pa nga niyan yung mga plenary session, tsaka iba pang mga committee hearings. Pero ayun, trabaho pa rin dito sa Kongreso. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin sa kabila nga po ng busy schedule nyo ngayon. Ngayon, pag-usapan po natin yung kamakailan, nahatulan po kayo kasama ni former Bayan Muna Representative sa Turo Ocampo at 11 iba pa sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito po yung kaugnay sa isang solidarity mission na isinagawa ninyo taong 2018. And you have probably narrated this story over and over again, and I might have to ask some questions regarding this as well. And just to get our facts correct and right and straight to our audience, on your presence at that time, nagpunta po ba kayo ng Talaingod for the National Solidarity Mission, or you were just there and coincidentally receive a plea for help? Well, hindi natuloy yung National Solidarity Mission. Dapat magsisimula yun ng November 29. So, magkakaroon doon ng program. Alam ko parang meron magiging program doon. Kasama pa nga sana namin yung DepEd doon sa school. Pero November 28, nandoon na kami kasi isang araw before, nagpunta kami doon para makausap yung mga LGU, yung Department of Social Welfare, yung municipality, parang municipal DSWD doon sa lugar, yung Department of Education, yun yung mga yung mga related agency na kausap namin na nung November 28 na yon. So yun yung yung invitation sa amin, yung National Solidarity, kaya nandoon kami. Opo, at nakatanggap po kayo ng hingi ng tulong o plea for help. Mula po ito kanino? Well, ito yung yung tulong, hindi ako mismo, hindi ako personal na nakatanggap nung plea for help noong mga teachers. Ang kausap nila doon ay yung administrator ng Salugpungan School. So kami nga nandoon lang sa may sa may opisina ng Salugpungan doon sa Tagum. At noong tumawag yung mga teachers para tulungan daw sila at rescue sila dahil nga sa pinaalis na sila doon sa lugar. May banta sa kanilang buhay. Kaya walang choice yung mga teachers kundi tumawag. So hindi ako personally yung naka-receive ng tawag. Ayun po, hindi po kayo personally. So pinabatid lang po yung message sa inyo at nagkataon na nandun kayo sa Salugpungan office. And yes, oo. Kilala niyo po ba yung mga teachers na to o may encounter na kayo sa kanila before o dahil nandun lang nga lang din po kayo? Wala akong kilala. Wala akong nakilala sa mga teachers, kahit na nga yung mga estudyante, So, hindi ko sila kilala. First time ko siguro silang makikita that time. So, first time ko lang sila nakita doong panahon na yon. Kaya before ng November 28, hindi ko sila kilala. Opo. Ito, tinatanong ko po ito kasi ito po yung mga katanungan na hindi madalas alam ng publiko at saka ng mga na sumusubaybay po sa kaso. So these teachers, in your knowledge, are they part of the Lumad community o mga voluntaryong teacher lang din po sila?
Ang alam ko mga ano sila, no, mga voluntary teachers sila doon sa lugar. May mga ewan parang may mga lumad teacher din diyan na ano ang nakausap ko doon yung mga teacher na volunteer teacher. So hindi naman sila taga community. So yung pag-alis po sa Salugpungan School ay desisyon ng mga teacher at sumaklolo lang po kayo nung panahon na yun? Yes, oo, totoo 'yun. Tumawag lang sila, no? Tapos nag-decide sila dahil wala na nga silang choice kundi yung ialis sila yung mga estudyante kasi that was a boarding school, yung school na yon. Ngayon nakikiusap nga sila na sana ay palipasin muna yung gabi, no, para hindi talaga sila makaalis dun sa lugar at kinabukasan ay baka mas ano na, no, mas maganda na makaalis sila. So, yun yung nangyari doon, ano, talagang napuwersa talaga sila na umalis sa lugar dahil may banta sa buhay nila. Ayun nga po, Congresswoman Castro, ang pinag-ugatan po ng mga akusasyon sa inyo at ng mga former Bayan Muna representative sa Toro Ocampo is that the children were put in dangerous situation nung mga panahon po na yung Solidarity Mission naging rescue mission nga po. Pinalakad daw po sila sa bundok nung gabi na madilim na hindi po, na delikado po para doon sa mga bata. Ito po ba yung sinasite ng Tagum Court na proof beyond reasonable doubt na tinutukoy nila na, and what is your take on this? And although according to your statements, to which your appeal stands, there is lack of evidence in citing this as a child abuse. So can you give us more details about this? Well, yung binabanggit ng court, no, na kami daw yung nag-conspire, no, parang conspire kami ni Casa Tours, yung mga teacher, tsaka yung administrator na in-endanger namin yung life ng mga estudyante. Pero kung titignan mo ang root cause, paano ba nangyari yun, no? Ano ba yung naging cause o dahilan kung bakit yung mga teachers and students ay napilitang umalis doon sa eskwelahan, no? At hindi nga sila pinalipas man lang ng gabi para umalis, no? Kaya talagang yun ang ano, no? Yun ano ba yung talagang tunay na dahilan? Hinaras sila. Actually, sinabi ng mga teachers ay physically pinadlock na yung kanilang mga eskwelahan, so wala na silang matutulugan, wala silang mapupuntahan at talagang takot na takot sila, no? Talagang sino ba ang nag-endanger ng life ng mga teachers and students? Yung mga paramilitary tsaka yung mga military na nandoon, no? Kaya talagang ano, no, wala kaming choice kundi salubungin sila, tulungan sila, no? Nandun kami sa may road, no? Medyo malayo-layo yun doon sa community. Inantay namin sila. Kaya ganun yung nangyari, no? Parang sinasabi kasi sa court, parang yun na yung actual na nangyari sa mga estudyante, pero hindi nila sinasite doon. Ano yung sinabi ng mga teachers na sitwasyon na kung saan nandoon sila napilitan sila na umalis yung mga teachers and students. Ayun po, kaugnay nga po nung susunod kong tanong, there are narratives na nagsasabi na the students ask to stay the night, pero hindi po sila pinayagan at pinapaalis nga po sila. And as what you've said, it is true, yun nga po yung totoong nangyari. Then, kung kayo po yung nahahatulan ngayon, ano pong nangyari dun sa mga nagpaalis sa kanila, dun sa mismong paaralan? Nasabi nyo nga po, yun yung root cause. May nababalitaan po ba kayo kung anong nangyari sa kanila? Wala na kaming updates tungkol doon sa mga paramilitary. Malamang nandoon pa sila kasi yung lugar ay sinasabi sa amin ngayon na kinakwento ng mga nakakapunta roon na militarized pa rin yung lugar, no? So wala namang napanagot, no, doon sa nangharas, doon sa nagbanta, doon sa nanakot sa mga teachers and students. So kami na nag-rescue, kami yung kinasuhan ng other forms of child abuse. Kaya nga yun nga yung masakit doon, no. Parang kumbaga nag-volunteer na kami ng tulong namin na para talagang masagip yung ating mga estudyante. Kami pa talaga yung kami pa yung dinimanda ng child abuse. Kumbaga binaliktad. Hindi ko consider talaga yung sitwasyon
na kung saan bakit napilitan no yung mga teachers and students. Actually, doon pa nga sa isang testimony no ng mga teachers na humingi na sila ng tulong no doon sa police prior to November 28 kasi parang ang tagal-tagal na no nandoon yung mga harassment ng mga paramilitary, yung military, pero walang tugon yung mga police no. So ganun yung nangyari kaya talagang nakakalungkot na tingin natin ay miscarriage of justice yung nangyari sa amin dahil nga sa hindi pag-consider no yung mga pag-consider do sa mga ginawa ng mga paramilitary at military sa mga estudyante and teachers during that night. Nabanggit niyo po, before November 28 pa, humihingi na sila ng tulong. Yes, oo. Dalawang school yun eh. Merong school na isa na talagang sinara na. Kaya yung mga nag-schooling doon ng mga bata, tsaka yung mga teachers, bumaba doon sa isang eskwelahan. So doon nga nangyari yung pagpapadlock. Pero napadlock na yung unang Kaya inano nila yun, parang pinablatter nila yun, yung nangyaring mga harassment na yun. Pero walang parang wala yatang naging tugon yung mga pulis doon sa lugar. At nagkataon po no, noong November 28 nga po, kayo yung nandun para tumugon dito. Yes. Oo. Doon sa sitwasyon na yung mga bata, mga teachers ay nagpapasaklolo na no, kasi wala silang sasakyan. So hindi nila alam no kung pagkaalis nila sa community ay syempre walang sasakyan doon sa lugar. Kaya nagpatulong sila sa amin na sunduin sila. Ang nagiging estado po ngayon ay yung rescue mission daw po versus the parents' consent. And if we're going to look at it, to get a parent permit or a consent while in an emergency situation is not realistic. Sabi nyo nga po, it is absurd. Can you tell us more about kung saan po kayo naninindigan sa usaping ito ng consent? Well, ang mga parents, 'di ba, pag in-enroll nila yung kanilang mga anak doon sa mga eskwelahan kahit na hindi nga sa lumad school, parang meron siyang parental authority na binibigyan nila ng parental authority yung mga parents no yung mga estudyante yung mga teachers pala, sorry. Yung mga teachers, binibigyan nila ng parental authority ng mga laga dun sa mga estudyante nila. Ako alam ko yun as teacher, no, for 25 years na kung nasa iyo yung estudyante ay merong kumbaga automatic yun na parang parental authority sa amin no sa mga teachers. So ganun yun. Kaya sabi ko nga ay makakahingi pa ba ng parents consent kung ililigtas mo yung mga bata during that time of harassment or emergency situation. Kaya yung mga teachers, tingin ko lang, tama lang yung mga ginawa nila na iniligtas nila yung bata. Tsaka sarili din nila dun sa imminent danger. At itong parental consent na ito ay matagal naman na yan na nakuha ng mga teachers, ng administrator, nung ma-enroll ang mga bata doon sa mga school. So, na yun kumbaga automatic na yun na nandoon yun na kailangan pangalagaan mo yung mga bata habang nasa iyong poder, diba? Also, mula po sa inyong mga naratibo ni Representative Saturo Ocampo, nakaranas din po kayo ng panghaharas sa kalagitnaan ng rescue mission na ito. Reports say that your vehicle's tires were pierced by a spike. Men were firing shots nung nandun po yung sasakyan ninyo sa tabi ng kalsada. At hinarang kayo ng halos 1 oras dun sa mga checkpoints. Meron din po na while you were in Talaingod office, police office, you were held up from 11 p.m. to 1 p.m. the next day. Was this ever looked over in court? May kontra-demanda po ba kayong inihain? And how was that in discussion of due process? May nanagot po ba dito sa mga tratong ganito sa inyo? Well, yan talaga yung totoong nangyari doon, no? Ang sabi lang nila ay doon na lang daw kami magstay doon sa presinto. So hindi naman namin alam na may niluluto na pala no na kaso yung pulis at ng military doon sa lugar na yon at yun nga yung papapanagot dito sa mga tao na to ay hindi na namin wala pang ganong level kami na nagawa
dahil nga syempre pinupokusan muna namin itong kaso against us. So hindi pa rin, hindi kami nagpanagot doon sa gumawa nun. And speaking of due process po, no, did the court ever consider it as a rescue mission? Do they even consider that the rescue mission was necessary, na dinedemand lang nila yung due process? O wala talaga, hindi po nila kiniklaim na the rescue mission was needed at all? Well, parang hindi nila kinikilala, no? Parang siguro yata hindi nila kinikilala yung rescue mission. Mas nag-focus talaga sila doon sa kami daw yung nag-conspire, no? Para tanggalin yung mga bata doon, dalhin sila sa mga endangered situation, parang yung mga ganun. So, sa amin naman sa argumento namin, so dapat kilalanin yung root cause at ano yung nagtulak sa amin na pumunta roon, no? Hindi talaga, well, ako nga, di pa nga ako nakarating doon, no? Talagang first time ko kung sakali kung makakarating doon, yung during that time. So, mukhang hindi kinilala yung rescue mission o yung rescue that time. Sa madalit sabi po, the intent of you was overlooked. Ano naman pong nangyari doon sa food blockade na sinabi nyo ay hudyat din sa pagpunta ninyo, na pangunahing pakay nyo rin po na pagpunta doon ay yung maghatid ng pagkain? Yung issue po kung bakit may food blockade, was that ever investigated? Well, wala yatang nag-imbestiga doon, no? Yung ang ano sa amin, ang kwento sa amin doon sa lugar, kasi yun ay yun ay boarding school, no, na may mga pagkain na natulong ng iba't ibang mga organisasyon na bibigay sana doon, ay hindi na yun hindi na yun hinaharang, no, hinaharang prior to November 28. So yun yung food bucket. Tapos that time may dala-dala kami mga food din para sa mga teachers sana doon sa National Solidarity Mission, para sa mga estudyante, pero hindi na nga naibigay, no, doon sa mga estudyante at saka sa mga teachers. So, walang investigasyon doon sa food blockade, tingin ko, no? Pero ito ay nai-report naman ito sa mga pulis. Nung 5 years ago, nagkaroon po kayo ng panawagan na reviewin yung ginawang pagpapasara sa mga school noong insidenteng iyon sa Salugpungan. Lumakad po yung kaso sa inyo, pero umusad din po ba yung kaso na reviewin yung pagpapasara ng mga paaralan na iyon? Wala. So during that time, so alam naman natin, no, ang verbal na policy ni President Duterte that time, no, yung sinasabi niyang bombahin yung mga lumad school, no, at yun nga, so ang nangyari literal nga, no, na hindi nga talaga literal na binomba, pero sinara lahat ng mga eskwelahan. At yun nga, may mga napatay din na ang daming kasi mga lumad school ito, mga more than 200 na mga lumad school na iba't ibang mga organisasyon yung nagtayo diyan. Kaya talagang talagang wala na, hindi na talaga nabuksan. Kaya ng panahon ni Duterte, sa lahat ng mga 200 schools na yan, more than 200, ay naisara at wala man lang kinonduct na investigation. Kahit ang Department of Education, no, hindi ko alam na meron silang ginawa na pag-iimbestiga, basta ang ginawa lang nila ay sumunod lang sila doon sa utos ni Duterte. Isa po sa mga argumento na may isang magulang po na nagreklamo na yun nga po sa usapin ng consent. But I'm just asking this in hindsight. Did you ever get the chance to talk to the parents of the children? Ay, during the time, hindi na. Kasi, ang nangyari kasi dyan, yung mga parents and students, parang hinold pa sila sa DSWD, doon sa municipal social welfare, ng more than a week, no? Medyo humingi na nga din sila ng tulong sa amin, na para makipag-negotiate doon sa DSWD doon, na paalisin na sila yung mga magulang at estudyante. Kasi hinold pa sila doon ng more than a week. Kaya yun yung nangyari. Hindi na kami nagkaroon. Yung mga local organizations na lang, yung mga abogado rin, yung nagkaroon siguro ng chance na makausap yung mga parents. Pero ako hindi ako nagkaroon ng chance.
Bakit daw po sila hinold ng DSWD for such a long period of time? Ang sinabi sa amin parang debriefing or parang na-trauma daw yung mga bata, so kailangan nila ng kung ano yung proseso man na ginagawa nila doon sa DSWD. So yun, pero yung mga parents nagreklamo nga eh. Kasi hino-hold sila doon sa sa local na DSWD na sobrang tagal na, no, more than a week. Kaya tumulong din pa kami para makaalis sila. So yun ginawa nila, parang debriefing or whatever. Hindi ako privy doon sa proseso ng DSWD. But ang alam ko lang ay hindi pa sila pinaalis after noong November 20, kailan ba yun? Mga November 29. Hindi pa sila pinaalis sa DSWD. Nabanggit ko po kanina, Congresswoman Castro, na we had a LUMAD student in our program last week. She said that the LUMAD children and the parents are all subject to fear. Sinasabi po nila na mayroong mga katutubo na napipilitang sumunod, magsalita o maski yung tumanggap ng pera sa mga various sources in power dahil nakasalalay na yung buhay nila. So may takot. Do you think such power dynamics are also in play in this case? Well, may naririnig talaga akong mga ganyan, lalong-lalo na yung mga, so, lalong-lalo na yung mga hawak na ng mga militar, no? Yung mga sinasabi nilang mga sumuko or yung mga community na pinokontrol ng mga militar. Kaya talagang, talagang trauma at takot yung mga nararamdaman nila. Kaya nga ang balita nga namin noon, parang hindi na nakapag-aral yung mga estudyante. Well, totoo yan kasi may mga kwento rin akong narinig na ganyan sa mga yung direct talaga ng mga source na nanggagaling doon. We are going to move forward to the situation of the LUMAD communities, especially the LUMAD students in the southern parts of our country. Ito po yung hindi nauunawaan ng marami, lalo na yung mga nasa lungsod. There is an air of, if not detachment, distance na lang. Kasi hindi po nila, nahirapan po sila sa pagkokontekstualisa dahil malayo sila sa pinangyayarihan. And people need to understand this, that militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. Bigyan nyo lang po kami ng background, bakit nananatili yung mga ganitong banta sa rehiyong ito, lalo na yung banta sa mga katutubo at katutubong mag-aaral? Well, malawak ang history ng resistance at paglaban ng mga lumad. At yung lumad para sa kanilang sariling pagpapasya at saka para sa kanilang karapatan, sa kanilang ancestral land. At naging parang tulay yung edukasyon para yung mga lumad, mga mag-aaral ay makapag-aral. At sila mismo, ang buong komunidad, mga komunidad ng lumad, yung kanilang mga elder ay nagpasya na gumawa ng mga schools sa tulong ng mga church people, noong mga cause-oriented group, yung mga civil society, para maitayo yung kanilang mga eskwelahan. Iba't ibang mga level yan, merong grade school lang, merong grades 1 to 3, meron umaabot na hanggang high school, yung mga eskwelahan ng mga lumad. So ang kanilang aspirations para sa kanilang mga karapatan at yung kanilang mga karapatan sa edukasyon ay nag-uugat yon doon sa kanilang paglaban doon sa para sa kanilang ancestral land at saka yung self-determination. At dito sa mga lugar ng mga lumad, iba pang mga lugar sa Mindanao, ay marami diyan talagang mga mina, no? Sabi nila maraming mga minahan, maraming mga laging concessions, mga company na talagang gustong umagaw ng kanilang lupang ninuno. Kaya kailangan, wala silang choice, no? Kaya kailangan nilang maging maalam, kailangan nilang ma-educate, kailangan nilang mapag-aral yung kanilang mga anak. Kasi sila nga, di ba, yung mga elders, yung mga matatanda, ay hindi nakapag-aral, so hindi nila alam yung mga karapatan nila. So yun ang yung ugat nung paglaban ng mga lumad sa mga gustong umagaw nung kanilang nung kanilang lupang ninuno at hindi gumagalang doon sa kanilang kultura, doon sa kanilang tradisyon, tsaka yung kanilang karapatan para sa self-determination.
So, yan, yun yung kwento nung sa atin ng mga lumad. So, bago pa lang itong 2018, no, 2011 pa lang, alam na natin na may mga iba't ibang mga eskwelahan dyan na tinayo para sa ating mga lumad. In fact, may dalawang graduation nga akong inatenan dyan sa may Davao del Norte, yung CTCSM, yung eskwelahan nila dyan. Kasama pa nga doon ang mga Department of Education tsaka mga LGU, DSWD. So, yun ang dahilan, yung kung bakit um, nagtuloy-tuloy yung mga militarization, dahil ang mga lumad ay lumalaban, siyempre nagre-resist sila. Buhay nila ay lupa, no? Ang buhay nila at gusto nilang ma-preserve yung kanilang kultura at komunidad. Kaya talagang lumalaban sila. Kaya nananatili yung militarisasyon. At itong mga militar naman ay pinoprotektahan yung mga malalaking minahan, yung mga malalaking kumpanya na nandoon, no, na nagmimina sa kanilang sariling lupain. Kaya yun ang dahilan bakit patuloy yung militarization. At patuloy pa rin naman, no, yung resistance ng ating mga kapatid na lumad sa Mindanao. Isa po sa mga dahilan ng pagpapasara doon sa mga paaralan na yon, yung paratang na at saka akusasyon na binabato na ang mga paaralang ito yung breeding ground nga daw po ng mga NPA. Was this ever proven for them to take such action against the school? Well, wala naman silang napatunayan dyan. In fact, yung isang bata na mismong nila, no, na witness nila dun sa kaso namin, pinabulaanan yan, no? Kasi ang sinasabi nga ng bata, ang tinuturo sa amin ay yung curriculum pa rin ng DepEd. So there's such thing as yung nagtuturo ba niya o eskwelahan niya ng NPA o ginawa yan ng NPA, ay walang ganon. Hindi totoo yon. That's all lies. Kasi komunidad, yung yung nag-build noong mga eskwelahan na yan, nasa paghingi nila ng tulong din sa mga cause-oriented groups at saka sa mga religious groups. So that's all lies. So tingin ko, as far as I know. So, Congresswoman Castro, this has been going around for years. Mas lumawak po itong militarisasyon noong panahon ng katulad ng nabanggit nyo, Duterte administration. And I'm talking about the advocates of human rights being targeted by the military and the government. Saan po nag-uugat na bukod sa mga lumad, yung mga human rights defenders na ang kanilang tinatarget, na mga naging biktima ng mga EJ case nitong mga nakaraang kaso ng mga nakaraang taon? So, yun nga, yun ang masakit at nakakalungkot na yung mga cause-oriented groups, yung mga civil society na tumutulong. So, katulad ng ginawa namin, no, nag-rescue lang kami pa yung kami pa yung dinimanda at kami pa yung sinasabi nilang may krimen na ginawa. So, ganun din yung ginagawa nila no, sa mga civil society group, yung mga multisectoral group na tumutulong sa kapwa. Parang kumbaga, kini-criminalize na ba ngayon yung pagtulong sa mga may hirap o sa mga marginalized sector? So, parang talagang, minsan nga, wine-weaponize na lang ng gobyerno ni Duterte that time. And even now, no, wine-weaponize yung mga law gamitin against doon sa mga talagang tumutulong at gustong siyempre, suportahan yung mga aspirations ng mga lumad. Kaya yun, kumbaga, dinidemonize nila yung mga tumutulong sa mga lumad. So, para madali nilang talagang kung walang alam na karapatan o hindi natutong lumaban yung mga lumad. So, madali nilang itong makukuop o madali nilang itong masasakop or madali silang mapapalayas doon sa kanilang lupang ninuno. So, naging emotional po kayo sa hatol na ito because you said you only cared for the welfare of the students, especially the marginalized sector, katulad po ng nabanggit nyo. Yung mga mag-aaral lang po yung inuuna nyo, which is in fact, dapat katuwang nyo yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Has the DepEd ever dipped their hands sa pagsusulong ng karapatan ng mga mag-aaral, lalo na ng mga katutubong lumad? Yun nga, ang nakakalungkot, no? Yung lahat ng ating mga ahensya, na dapat na tumulong dito sa ating mga estudyanteng lumad ay parang tahimik, no? Sa pananahimik nila, parang sinasabi nila na mali yung ginawa namin or bayaan na lang natin yung mga lumad sa kanilang mga sitwasyon.
talagang ano no, talagang nakakalungkot talaga na yung mga ibang mga ahensya ay hanggang ngayon ay tahimik pa rin no at hindi tumutulong doon sa ating mga lumad. Lalo na itong DepEd na to no, talagang ito yung maraming mga schools no, yung mga schools ng lumad ay meron itong permit to operate dyan, no, na wala man lang ginawang due process no sa pagpapasara ng mga eskwelahan. Basta pinabayaan na lang nila yung mga militar, yung mga paramilitar na takutin, yung mga teachers, yung mga estudyante, patayin yung ilang mga teachers no dito sa mga eskwelahan na ito. Wala man lang silang sinabi at wala man lang silang nababanggit. Basta ang sinasabi nilang nila, sinasabi nila, pagbibintang nila na NPA school yan o NPA yung mga yan. Parang sapat na ba yun para sabihin, para patayin or patayin yung mga teachers o mga estudyante at isara itong mga eskwelahan. Kaya talaga nakakalungkot talaga kasi ako rin naging emotional ako kasi ang hindi ko matanggap no yung naging desisyon ng korte kasi alam ko sa puso ko kung ano yung ginawa ko that time no, yung pagtulong doon sa ating mga lumad children and ating mga teachers. Kaya talagang ano na talagang siguro kaya ang panawagan talaga namin ngayon ay mabuksan itong mga school na yan kasi more than ano yan 5,000 na mga lumad school ay lumad students ang naapektuhan dyan sa pagsasara. Kaya ngayon nga iniisip ko, nakakapag-aral pa ba yung mga batang yan after ano no, na maipasara yan ng panahon ni Duterte, ilang taon na rin. So hindi ko alam po saan na nagpunta yung mga yan. May mga eskwelahan bang ginawa ang DepEd no para kasi iba kasi ang ang ano no, bukod sa curriculum ng DepEd yung ginagamit, meron pa siyang additional na mga subjects sa pagtulong doon sa kanilang pag-preserve ng kanilang mga kultura. Siyempre, sabi nga nila, pinag-aaralan daw nila doon ay yung paano mapapabuti ang agrikultura kasi yun ang kanilang yun yung kanilang kabuhayan. So I wonder kung ano yung ginawa na ng DepEd dito sa mga bata na to. Na-check ba nila kung nasaan na itong mga batang ito? Kaya yun yung natin, yun din yung mga iniisip natin. How about with the change in leadership in the hands now of the newly appointed DepEd Secretary? Do you think that the plea of the Lumad children on their right to education ay mas mapagtutuunan po ng pansin sa pagbabago ng lideratong ito? Well, dahil bago pa nga lang si DepEd Secretary Angara, hindi pa rin namin ito na ibubukas sa kanya no itong mga problema ng ating mga lumad. So hopefully no pag nagkaroon na ng pagkakataon na makausap natin siya kaugnay dito sa flight ng ating mga lumad ay tingin ko naman mapapakinggan. At tingin ko naman ay mabibigyan din ng hustisya no yung mga nangyari doon sa ating mga lumad yung mga lumad school at saka iba pang mga nangyaring injustisya sa ating mga komunidad sa lumad. So sa isa niyo pong panayam, nananawagan kayo na protektahan ang mga lumad children at lumad communities. Nananawagan po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kayo po yung mga naka-witness ng plight of the lumads. Kung sa nakapanayam ko pong isang lumad, binanggit niya na nung nakaraang administrasyong Duterte nga po, lumala ang militarisasyon. Also the time when martial law in Mindanao was declared. Ano po yung kalagayan ng mga lumad students under the Marcos administration? Bumuti po ba ito o may pagbabago po ba kayong nakita bilang isang saksi? Well, after kasi nung kaso, no, hindi na ako nagkaroon ng chance na makabalik doon sa mga lumad community. May mga napuntahan akong lumad na mga nagbakwit, no, may mga nagbakwit sa isang lugar. Doon din sa lugar no Davao del Norte. Pero sa ngayon, hindi ko nga alam na wala rin akong alam na doon sa mga estudyante after na masara yung mga eskwelahan after 2018 ay hindi na kasi ako nakapunta doon sa Davao. Kaya wala na akong balita. So kung may mga forum lang at may mga sharing, may mga lumad na umaattend doon sa mga forum. So natatanong ko lang naman kung ano yung nangyayari. Pero
hindi ako privy no sa kalagayan na ng ating mga lumad. Ano po yung panawagan sa kasalukuyan para sa education sector, lalo na ng mga katutubong lumad? Well, kami nga no, marami na kaming mga resolutions nung panahon ni Duterte kaugnay doon sa mga pagsasara nitong mga eskwelahan. So sa ngayon siguro kailangan tingnan din no ng Marcos administration ano na ba yung kalagayan noong mga estudyante o mga lumad students na estudyante doon sa mga lumad school kung dapat tiyakin din ng DepEd kung nakapag-aral na ba itong mga ito. So, yun yung ano natin, yun yung concern natin. At syempre ay igalang din at i-free ang mga community ng lumad ng mga militar, no, para makapamuhay sila ng malaya, no, makapaghanap buhay sila kasi takot na takot sila kung may mga militar doon sa komunidad. So, sana no ma-evaluate, ma-assess ng Marcos administration yung buhay ngayon ng ating mga lumad. Now I am speaking in relation to your candidacy. Do you think this will affect your plans for running in the 2025 elections ng COMELEC and accepting your certificate of candidacy? Well, sana nga no hindi makaapekto ito no sa COMELEC dahil ang kaso naman ay on appeal, wala naman pa itong final decision. Kung naka-appeal siya, so tingin namin ay kami ay innocent until proven guilty on the final decision ng Supreme Court. Kahit na makarating ito sa Supreme Court ay i-appeal namin, no. Tingin ko hindi naman siguro dahil wala pa namang final decision on our case. The Makabayan Bloc is slowly filling up your senatorial slate. Ano po yung focus ng pagkuha sa mga iba't ibang sektor ngayon ng Makabayan Bloc? And what are your aspirations for the next election, especially in the education sector? Well, tama ka no, slowly no na nag-evaluate, nag-assess kami ng mga nominees namin para sa senatorial state ng Makabayan. Ayun, pa isa-isa ngayon kasi medyo mahirap yung proseso na ginagawa ng Makabayan. Well, we're trying to complete no yung 12. Pero kagaya nga ng sinabi namin, open kami doon sa pakikipag-alyansa sa mga individual na candidate na may kaparehas sa amin na ibig sabihin yung aming mga advocacy ay pwede rin nilang dalhin at isulong. So at magiging consistent sila no sa pagsulong ng mga advocacy namin sa Makabayan. Kaya tingin namin kami yung magiging alternative kasi kung Duterte versus Marcos lang naman ay yung maglalaban no. Merong meron dapat bigyan ng taong bayan ng chance ang Makabayan na consistent naman na nakikipaglaban sa mga issues ng mamamayan. At nakita naman din ang track record namin dito sa Kongreso, track record ng mga kumakandidatong yung aming mga slate no, unti-unti mga talagang mga sectoral representative yan na pinagkatiwalaan din ng kanilang iba't ibang mga sektor. Kaya tingin namin kami yung alternatibo no kung sakali na ang ating taong bayan ay sawang-sawa sa Marcos at saka sa Duterte kasi nakita naman na natin yung kanilang administrasyon. So I am just going back as we conclude this interview to the case we have discussed earlier. On July 22, you filed an appeal. How are things looking for you and for former Representative Ocampo in this? Malaki po ba ang paniniwala nyo na madidismiss ang kasong ito, and why is that? Well, ako talaga malaki yung pag-asa ko no na marireverse yung decision ng mababang korte at umaasa akong makikita ng Court of Appeals yung dahilan no kung bakit nagkaroon ng ganung sitwasyon ng ating mga kabataan at saka ating mga teachers, at makita rin talaga no ng ang korte na through the years bago pa nangyari yun yung naging sitwasyon ng ating mga lumad no. At kaya talagang ako naman ay bilang teacher, bilang kongresista, meron pa rin akong malaking pag-asa
na sa hustisya na makukuha ko rin yung hustisya at madidismiss itong kaso. So, do you stand on your ground that what you did and the others was ethical? Well, tingin ko tama lang ang ginawa namin during that situation. At sabi ko nga sa mga iba pang pagkakataon, sabi ko nga kung may mangyayaring katulad noon, na manghingi sa amin ng tulong, lalong-lalo na kapag teachers and students, gagawin pa rin namin yung pagsagip sa kanila. And lastly, Congresswoman Castro, what does this say about the justice system in the Philippines? And ano po yung mga hopes nyo sa pagpupursige o pagkamit ng hustisya at katarungan sa Pilipinas? Well, maasa pa rin ako na madidismiss ang kaso namin. Umaasa rin ako na makikita ng gobyernong Marcos yung sitwasyon ng ating mga lumad. At sinasabi ko nga, ang issue dito hindi naman ako or hindi naman si Casatur. Ang issue dito na malaki ay yung kalagayan ng ating mga lumad, na yun dapat yung tingnan ng ating gobyerno. At syempre makita rin siguro ng mataas na korte yung sitwasyon ng ating mga lumad. Kaya ang malaking issue talaga dito ay yung kalagayan, yung paggalang doon sa karapatan ng ating mga lumad, yung pagbibigay sa kanila ng serbisyong social services, at syempre doon sa kanilang pag-aaral at saka yung iba pang mga serbisyo. So ito yung malaking issue dito. Hindi kami ni Casatur. Maraming salamat po, Congresswoman Castro. Maraming salamat po sa oras ninyo. Ating nakapanayam, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.